sila Chair. po, kagaya ng nabanggit niyo po kanina, Excuse me, ma'am. Ito Ha? yung binabanggit ni Yusek Precious Hipolito. Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ano yun? ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler.
Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They tried to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista. Ako. Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po eh. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact checker. From the third-party fact checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po ng sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi po Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people. Mr. Chair, With Senator Raffy Tulfo? the permission of Opo. Senator Marcoleta, pinag-usapan natin yung mga fact checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng
fact-checking and napatunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact-checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then moto proprio, kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number two, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-usong ngayon, itong troll farms, talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator, Mr. Chair. So, anybody would like to answer that? Unahin po natin yung ating mga fact checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, 'di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, 'di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker, 'di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact checking arrangement namin sa Meta, 'di ba? Kina-classify namin pag may na ano dito, araw-araw kasi sina-scour namin, tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin ma-fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number two, dapat relevant, 'di ba? Yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman 'yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay pa-fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Madam, let's Senator Marcoleta. Opo. Let's concentrate, Mr. Chair, on the four instances I have cited. Number one, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. Gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun yung talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpo-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng Recommend. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact checker.
Pero sinasabi ko po, itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat, para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yun lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin, wala po kaming powers to take down. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasungit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-purto. At kapag once na register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy.